East Avenue Medical Center naman ang huling ospital na binisita ni Health Secretary Janet Garin ngayong araw. Kaugnay nga yan sa paghahanda sa pagtugon sa mga biktima ng paputok. At doon naman tumutok si Rafi Tima live. Rafi! Vicky, hindi ko alam kung matatawag mo bang good news pero alas 4 pa kaninang hapon ang huling naitalang biktima ng paputok na isinugod dito sa East Avenue Medical Center. Pero muli, bata ito, 12 taong gulang at naputokan ng pikulo. Bago nito, magtsuhin na nagmotor lamang ang tinamahan din ng paputok. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang magtungo dito sa East Avenue Medical Center ang magtsuhing ito. Bibili raw sana ng pang medyanoche ang magtsuhin ng tamaan daw sila ng bumagsak na kwitis. Magkangkas daw sila sa motorsiklo ng tamaan habang binabagtas ang Commonwealth Avenue. Maswerte namang sa noo at hindi sa mata tinamaan ng bata. Sana po sa tamang lugar sila magpaputok. Iwasan nila o huwag na silang gumamit ng paputok. Dumalaw naman dito sa East Avenue Medical Center si DOH Secretary Janet Garin matapos bisitahin ang dalawa pang malalaking ospital sa Maynila. Ayon sa kalihim, tila maganda ang ipinapakita ng kanilang nakakalat na estatistika. Bumababa daw kasi ang bilang ng mga napuputukan. Gayunpaman, ang ikinalulungkot lang natin dito, out of the 19 patients, only 2 all adults, 17 are minors. So sana hindi pa ito maulit. sa kanilang pag-iikot, kita naman ang kahandaan ng mga ospital. Pero sana daw hindi na magamit ang kanilang mga inihanda. Total ban daw sa paputok ang tanging solusyon para mawala ang taon-taong kalbaryo ng ilan sa ating mga kababayang napuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Yung mga paputok na nag-create or nag-cause ng grabe na injury, hindi natin nakikita ang ginagamit ngayon. So, isa na lang po talaga, no? Kung mawala pa ang pikulo, talaga pong mas maganda para sa ating mga bata. As of 6 a.m. ngayong araw, may 185 biktimang naitala ang DOH na may kaugnayan sa pagsalubong sa bagong taon. 181 rito dahil sa paputok at 4 dahil sa stray bullet. Wala pa umunong naitalang fireworks ingestion. Mas maliit ng mahigit 200 ang numerong ito kung ikukumpara noong nakarang taon. Bukod sa paputok, panganib sa sunog ang isa rin sa mga tinututukan ng mga otoridad. Kanina, nag-ikot ang ilang kawani ng Bureau of Fire Protection kasama ang pulisya at mga opisyal ng barangay para magpaalala laban sa panganib ng sunog. Pinaka-epektibo pa rin daw para iwas disgrasya ang huwag nang magpaputok at gumamit na lang ng torotot. Ang mga residenteng nadaanan ng convoy, tila positibo naman ang responde sa kampanya. Taga-check siya. Kung nandun lahat sa sala, titingnan sa kitchen, baka naiwan yung pagluluto. Kasi ang fire safety kasi is dapat dito parang game plan. Sa isang basketball, say for example, may kanya-kanya tayong role to play. Bukod sa pag-iingat sa mga paputok, dapat din naman i-check ang inyong bubungan dahil sa panganib na dulot ng mga lumilipad na pailaw. Yung mga flying firecrackers, pag sumabog yan, may mga embers yan or alipato na bumabagsak sa bubong. Siyempre, hindi naman kaagad masusunog yon. So, kaya pag natulog tayo, mga 2 hours or 3 hours, mahimbing ang tulog natin, nasusunog ng ating bubong. Hindi lang mga kaso, Vicky, ng paputok ang dinadali dito sa East Avenue Medical Center habang papalapit yung pagsalubong sa 2016. Nariyan pa rin yung mga regular na kaso ng may sakit, aksidente at iba pa. Kanina nga, may tinakbo ritong ginang na manganganak na. Bagamat umabot dito sa harap ng emergency room, lumabas na yung bata bago pa man maipasok yung pasyente sa loob ng ospital kung kaya't doon na sa sasakyan ng anak yung ale. Muling paalala, Vicky, ng mga doktor dito, may pagkakataon pa kayo, huwag na raw kayo magpaputok para iwas disgrasya. Yan pa rin ang latest mula dito sa East Avenue Medical Center. Happy New Year, Vicky! Happy New Year sa'yo, Rafi! Maraming salamat!